Mapagpalang umaga po sa ating lahat. It's February 18, entitled Abiding in Christ. Sa araw na ito, ating tatalakayin kung paano tayo paano makikipag-ugnay ng Panginoon sa atin at paano tayo lumakad sa kasama siya. Atin po itong pag-aralan. Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine, no more can ye except ye abide in me. Ang Panginoon ay parating nandito sa atin. Tinatawagan niya tayo na kinakailangan makipag-ugnayan tayo sa Kanya dahil siya ang lalapit din sa atin. Ang Panginoon ay nandyan lamang sa atin. Tutulungan niya tayo sa lahat ng ating hindi kayang gawin at siya ang gagawa sa mga gawain na hindi natin magawa. Kaya ang Panginoon ay nananatiling nananawagan na sabi niya tayo ay tayo ay lumapit sa Kanya at siya ang lalapit sa atin. At kapag nakakonect na tayo sa Kanya, bibigyan niya tayo ng kabanalan sa buhay. It is not a casual touch with Christ that is needed, but it is to abide with Him. He called you to abide with Him. He does not purpose to you a short-lived blessedness that is realized occasionally through earnest seeking of the Lord and passes away as you engage in the common duties of life. So, ang paglapit kay Kristo ay hindi lamang isang araw, hindi lang isang buwan, hindi lang isang taon, kundi daily mga kapatid. Araw-araw habang tayo nabubuhay dito sa mundo. Hindi natin alam hanggang kailan tayo mabubuhay. Subalit kapag alam mo ang katotohanan ngayon, kinakailangan na muna itong lakaran. Dahil tinatawagan niya tayo na makipag-ugnayan at lumapit sa Kanya dahil ang purpose talaga ng buhay natin dito sa mundo ay para maging banal sa harapan niya. Pinoproseso niya ang ating kaligtasan. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon upang makamit ang Kanyang katwiran. At napaka-iksi lamang po ang binigay ng Panginoon sa atin. Kaya kinakailangan na hindi natin ito sasayangin. At kapag tayo ilalakad sa Kanya, hindi lamang hanggang doon o hindi lamang hanggang dito ang ating paglakad, kundi sa lahat ng oras hanggang sa bagong langit at bagong lupa, siya lamang ang ating lalakaran. Dahil ang Panginoon ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. At tayong lahat, kapag nakaugnay na tayo sa ating Panginoon, sa lahat ng ating gagawin sa ating buhay, kinakailangan ay nakaugnay sa Kanyang kalooban. Your abiding with Christ makes every necessary duty light, for He bears the weight of every burden. He has prepared for you to abide with Him. So, kapag tayo ay konektado kay Kristo, ginagawa niya ng paraan ang lahat ng ating pangangailangan. Binibigay niya sa atin ang lahat ng ating kinakailangan at ang mga gawain na ating ginagawa ay alam niya mga kapatid. Kaya tutulungan niya tayo, siya na ang nagbuhat ng ating mga pinapasan na kabigatan. Kapag kasi Kristo na nagbuhat niyan at sinurrender mo na sa Kanya, huwag mo nang isipin kung ano ang mangyayari sa mga huling araw dahil ang Panginoon ang nakakaalam sa ating mga hangarin at siya na ang bahala sa ating kawakasan. This means that you are to be conscious of an abiding Christ, that you are continually with Christ, where your mind is encouraged and strengthened. Ang kahulugan po ng pag-abide kay Kristo ay patuloy na pakikipag-usap sa Kanya, patuloy na koneksyon sa Kanya. Ang lahat ng ating mga gusto at hangarin, sabihin natin sa Kanya. At ang ating mga pag-iisip ay mababatid natin na tayo ay lumalakas. Magiging kagaya tayo ni Kristo. Ang ating pag-iisip, nakapoint lamang doon sa makalangit na bagay. Do not stand outside of Christ as many professed Christians of today. To abide in me and I in you as a possible thing to do. And the invitation would not be given if you could not do this. So mga kapatid, mapapansin din natin, huwag po tayong maging mabahala lamang sa ating nilalakaran. Pansinin po natin anong landas ang nilalakaran natin. Baka ay nakahiwalay na tayo kay Kristo. Dahil ang imbitasyon ay para sa lahat. Ngunit, kapag ang imbitasyon ay iyong tinanggihan, ang Panginoon ay hindi makikipag-ugnayan sa atin. Mga kapatid, nakakalungkot na kung alam mo ng katotohanan at tinalikuran mo ang katotohanan, ito po ang pinaka nakakalungkot na sitwasyon. Pababayaan po tayo ng ating Panginoon. Kaya, tingnan nating maigi. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon para makamit ang kaligtasan, makamit ang tagumpay. Ngunit tayong mga tao ay nagkukunwari lamang na Kristiyano. Kaya, mas ma-feel po natin, mas i-search po natin ang ating sarili. Seleksikin po natin ang ating mga puso kung talaga bang nakaugnay si Kristo dito. Dahil, kapag ang imbitasyon ay hindi mo pinapansin, hindi ka bibigyan na ito.
Jesus, our Savior, is constantly drawing you by His Holy Spirit, working with your mind that you will abide with Christ. The blessings He bestows are all connected with your own individual action. Napakaganda po mga kapatid. Dahil si Kristo, siya mismo ang gumagawa sa ating o kumikilo sa ating mga puso upang tayo makipag-ugnayan sa ating Ama na nasa langit. At ang ating mga pag-iisip at ang ating mga puso ay magiging banal sa kanyang harapan. At ang biyaya na laging nandito sa atin, na ipinagkaloob sa atin, ito ay konektado sa lahat ng ating sariling mga gawa. Kaya kapag konektado na tayo sa ating Panginoon, ang lahat ng ating mga gusto o hangarin sa buhay ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa kanyang banal na pangalan. Shall Christ be refused? He says, "Him that cometh to me, I will in no wise cast out." Of another class, he says, "Ye will not come to me, that ye might have life." So, mga kapatid, kapag tayo ay lalapit sa Panginoon, ang bigat ng ating mga saloobin, ilapit natin sa Kanya. Hinding-hindi niya tayo itatakwil. Ito po ang Kanyang pangako. Hinding-hindi niya tayo itataboy kapag tayo ay mahal na mahal niya, mga kapatid. Pinagkaloob niya sa atin ang lahat ng bagay dito sa mundo sa pamamagitan ng bugtong anak ng Diyos. Pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang lahat ng bagay na ating hinihingi ay ibibigay. Kaya hahanapin po natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Lumakad po tayo sa katotohanan na ito po ang magpapabanal sa ating mga kaluluwa. Hindi ba tayo lalapit sa kanya para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Marami ngayong mga taong nangangarap na mabuhay. Ngunit talagang tinatakwil nila ang tanging pag-asa ng buhay. Kaya wag po tayong ganun, mga kapatid. Kinakailangan na lakaran natin ngayon habang tayo nabubuhay dito sa temporaryong pamumuhay, dahil naghahanda lamang po tayo ano yung ibubuhay natin doon sa makalangit na bagay, doon sa everlasting life na naghahanda lamang tayo kung paano itayo ang ating karakter na kagaya kay Kristo, mga kapatid, na sa pagharap natin sa Diyos ay walang bahid ng kasalanan. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, maging malinis nawa po tayo. At yung i-research ang mismo ang ating sarili, kung ang ating mga kasalanan ay napatawad na ba sa harap ng Panginoon. Have I fully comprehended the gracious call? Come unto me. He says, abide in me, not abide with me. Do understand my call. Come to me to stay with me. He will freely bestow all blessings connected with Himself upon all who come to Him for life. So, mga kapatid, tayo tinatawagan ng Panginoon na lumapit sa Kanya, makipag-ugnayan sa Kanya. Hindi na makipag-ugnayan na kasama lang siya ngayon, kundi continually connected kay Christ, continually connected sa Panginoon. Kinakailangan natin ito maintindihan kung paano niya tayo tinatawagan, na kinakailangan tayo ay magstay sa Kanya. Kinakailangan na ang ating pag-iisip ay hindi na ma-divert sa mga makamundong bagay, kundi sa Kanya lamang. At kapag ka nalaman mo ang katotohanan, may freedom ka na sa kasalanan. At kinakailangan mo ding lakaran ang katotohanan ito upang mapabanal ang ating kaluluwa. Dahil sa pamamagitan ni Kristo, ibinigay niya sa atin ang buong biyaya na libre. Dahil si Kristo na ang nagbayad sa ating mga kasalanan. At tayong pinatawad, papabanalin niya po tayo ng Kanyang mga salita. He has something better for you than a short-lived blessedness that you feel when you seek the Lord in earnest prayer. That is but as a drop in the bouquet to have a word with Christ. Mga kapatid, ang ating buhay dito sa mundo ay pinagpala. Kapag ginamit natin ang pinakamaiksing panahon dito sa mundo na hanapin siya ng taus-puso sa pamamagitan ng panalangin at pagbabasa ng Kanyang mga salita, saliksikin po natin ang ating sarili. Kung tayo ay konektado sa Kanya, tayo ay pagpapalain niya. At sa bawat patak ng biyaya sa ating mga puso, doon po tayo pinapagalak ng ating Panginoon. At habang tayo lumalapit sa Kanya, nakikita natin mismo ang Kanyang kabanalan at nare-reflect sa ating buhay ang Kanyang katwiran. You are privileged with His abiding presence in the place of a short-lived privilege that is not lasting as you engage in the duties of life. Will anxiety, perplexity, and cares drive you away from Christ? Mga kapatid, ang mga problema ba, kalungkutan at kabahala, ito ba yung nagpapalayo mo kay Kristo? Huwag nawa mangyari yan. Dahil anuman ang meron ka, nagpo-problema ka at nag-struggle ka sa buhay mo, lumapit ka ng may pagpakumbabang puso sa Panginoon. Tatanggapin niya tayo, mga kapatid.
Dahil ito yung pribilehiyo ng bawat isa sa atin. Binigyan niya tayo ng pribilehiyo upang tayo makipag-ugnayan sa kanyang presensya. Dito, habang may buhay pa tayo sa temporaryong pamumuhay. At binibigyan niya rin tayo ng pagkakataon na gawin yung mga bagay na naayon sa kanyang banal na kalooban. At kapag ginawa natin ito, tayo po ay magtatagumpay. Are we less dependent upon God when in the workshop, in the field, in the marketplace? The Lord Jesus will abide with you and you with Him in every place. Ang Panginoon ay nananawagan, nagmamakaawa sa atin, na sa lahat ng ating mga gawain sa buhay, saan man tayo dalhin ng Panginoon, kinakailangan na makipag-ugnayan tayo sa Kanya, makipag-cooperate po tayo sa kaligtasan, upang maibahagi natin sa mga taong nasasalamuhan natin ang katotohanan. Kapag tayo lalakad sa katotohanan, hindi na po tayo mahihirapan na ibahagi ito sa mga tao. Dahil kikulusin ng banal na espiritu ang kanilang mga puso at sa pamamagitan ng ating mga gawa, na sa pamamagitan ni Kristo ay nakakagawa tayo ng kabutihan sa ating mga kapwa. Naluluwalhati po natin ang Panginoon sa bawat hakbang ng ating pamumuhay. Mas maraming mga taong makakakilala sa ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pagkilos sa ating mga puso. Kapag kanilakaran natin ang katotohanan, magiging banal po tayo sa kanyang harapan. At sa pag-aaral natin dito ngayon mga kapatid, sa umagang ito, napaka lawak po ng mga salita ng Panginoon. Pinaintindi niya sa atin ngayong araw na to, na kapag tayo ay konektado kay Kristo, lahat ng ating mga hangarin sa buhay ay matutupad. At mapapansin din natin na sa ating buhay ngayon ay minsan hindi po tayo nakokontento. Pero kapag tayo ay konektado kay Kristo, lahat ng ating mga gusto, hindi ito sa ating sarili, kundi ito ay kalooban na ng Panginoon. Lagi lamang po tayong maging magpakumbabang lalapit sa Kanya, upang masiyasat at malaman natin ang ating mga mismong kahinaan. Dahil sa ating kahinaan, doon tayo papalakasin ng ating Panginoon kapag tayo ay lumapit sa Kanya. Nawa, sa lahat ng ating mga gawain sa buhay, sa bawat hakbang natin sa pamumuhay Kristiyano, ay ma-improve po ito at mututubo po tayo kay Kristo. Dahil kapag hiwalay tayo sa Kanya, wala po tayong magagawa. Pero kapag konektado tayo sa Kanya, lahat ng ating gustong gawin ay magagawa natin. Pagpalain po tayong ng Panginoon sa umagang ito at God bless po sa ating lahat.